Ang pangarap na bahay ng ilang residente sa Tanza, Cavite, tila nauwi sa wala. Dahil wala pang isang taon nang sila ay manirahan sa kanilang dream home, samot-sari ng aberya ang nagsulputan. Ang kanilang apela, harapin sila ng developer na nasabing subdivision. Ito ang mga larawang ipinadala sa responde mata ng mamamayan na nagpakilalang residente mula sa isang subdivision sa Tanza, Cavite. Dito inirereklamo niya at ng ilan pa niyang mga kapitbahay ang kanilang kaligtasan matapos makakita ng sira sa kanilang mga pader. Ang sumbong na karamihan sa kanila, ang paglitaw ng samut-saring bitak sa kanilang mga pader. Ilang buwan pa lamang ang nakakaraan nang ito ay ma-turn over sa kanila. Agad na nagtungong responde team sa Tanza sa lalawigan ng Cavite. Dito sa loob ng Mikara Estate nakatayo ang mga inirereklamong bahay. Agad kaming sinalubong ng residenteng si Christy at dito niya kinumpirma sa programa ang mga lumutang na problema na patuloy na nagpapainit ng kanyang dugo. Nung naghahanap po kami ng matitirhan, kasi galing po ako ng US, so dito po yung nairekomenda ng kapatid ko, may mga RFO na unit, so kaya dito po kami kapabili. Meron nga silang tinatawag na ocular inspection. Meron man akong nakita na ginawa naman nila. Ngayon, kapag halimbawang sa third ocular inspection mo, wala ka nang nakita, wala ka nang na pansin na mali o ano, kasi ocular lang naman yun eh. So, syempre, ano pang choice mo? Syempre, a-acceptin mo na yung unit. Nung nag-ocular ako dito, hindi nila kami dinadala dun sa likod. Kasi parang forest yung likod at saka hindi na ng Mikara yun eh. So, hindi ko nakita na hindi pala nila nilagyan ng waterproofing yung likod. Na supposed to be, kasama yon. Dapat win-waterproof nila lahat yan. Itong buong black na to, walang waterproofing yung likod. Nung lumipat na ako, eto naman, may mga leak. Yan, dyan sa tapat mo, sir. Dyan. Kasi dyan ng CR eh. Merong mga dyan, tulo-tulo ng kasi yung ng tubig, water. Dahil yung kanilang orange pipe, yung plumbing, may mga diferensya din. Tapos, yung ibang tubig, halimbawa sa floor, nagtubig sa floor. Yung ibang tubig noon napupunta dito kasi yun yung nandun sa request form ko sa repair na merong water leak sa nanggagaling sa second floor ba. Dito yung nagde-drain dyan sa crack na yan. Parang may waterfalls dyan. Alam ko ang bahay mine-maintain. Pero, wala pa lang kalilipat ko lang nyo, may maintain na ako. Sana man kung 5 years na ako dito, naka 10 years man lang ako. Wala eh. Tinugunan ng developer ang kanyang unang naging reklamo. Ngunit, matapos ang ilang pagkukumpuni, pabalik-balik pa rin ang bitak sa kanyang mga pader. 4 na buwan lamang mula nang ito ay ayusin. Since 2020, ginawa. Bumabalik, gawa na naman. 3 contractors nga po nila ang gumawa-gawa niyan. Di ginagawa yung taas. Di tapos yung taas, dito na sila sa baba. Hindi pa sila tapos dito sa baba. Bumabalik na naman yung dun sa taas. Ang naging maganda lang na resulta nung August, yung huling-huling gawa nila dito, yung binutas nila yan, naging mabagal yung paglaki-laki niya ng crack. Pero sira pa rin siya. Bumabalik pa rin siya at lumalaki pa rin siya. At sa halos 3 taong pananatili ni Christy at ng kanyang pamilya sa naturang bahay, lagi pa rin sila nangangamba sa peligrong dala ng mga bitak sa pader ng kanilang bahay. Pakarami ko na nagre-reklamo, pagkalipat, tumutulo yung ganito, umiinit yung sahig nila, mga electrical problem, at hindi ko talaga maayos ang pagkagawa nila. Talagang na ako sobrang discouraged ako dito eh. Oo, biro mo naman. 3 taon na akong ganito. Dapat sana hindi, di ba?
Kaya kahit nga ba maliit lang to, sabihin natin na baka low cost pa, kahit na, hindi ba? Kung hindi din irereklamo, sino mag-shoulder nun? Ako? Dahil sa dispalinghadong gawa nila? Siyempre hindi. Ilan pa sa kapitbahay ni Christy ang humarap sa programa para patotohanan ang paulit-ulit na problemang kanilang nararanasan. Nakita ko siya na ganyan. Pero okay naman. Kasi 'di ba bago mo naman i-turn over sa iyo, i-check mo muna kung ano yung mga nisira, ganyan. Wala naman akong reklamo. After 2 years, magto 2 years na kami na tumira. Doon ko na siya na nakikita ng ganyan. Kasi maliliit, kaya hindi ko inintindi kasi sabi ko, so ano lang naman, baka kakukrak lang na ano. And then, habang tumatagal, lumalaki siya na lumalaki. Tapos dumadami pa, parang gumagapang, ganyan. Punta ako dyan sa Mikana, sa office nila dyan. Inano ko, kasi pinicturean ko yan. Send ako, pasa ako sa kanila ng mga picture. Sinabi ko na, bakit ganito ka ako? Ayun. Mga ilang matagal bago nila pinuntahan din to, bago nila i-check. Nung makuha namin to, okay naman siya, wala namang Kaya lang, nung after 3 years atay, lumabas na yung mga problema. Ang lalaki ng... Ano problema, ma'am, na na-encounter? Lumalaki yung yung may bitak siya, tapos mga ilang weeks siguro yun, lumalaki na lumalaki. Pinakita namin yun sa admin, pinuntahan lang. Okay daw, pupuntahan, waiting. Hanggang sa ngayon, ewan ko, waiting pa rin. Kasi nung isang beses, lumakas ang lindol dito, doon kami takot, karipasan kami ng, humiyaw nga ako, nalindol! Mga anak, kasi ang dami kong apo, mamaya bumagsak. Ayun, sabi ko na ako, Diyos ko, baka bumagsak to, nanay ko po. Ang bahay namang ito ni Jeff, hindi lamang bitak ang naging problema. May pumunta dito, ang sabi is ayusin, titingnan niya daw kung ano yung mga sira and then ayusin kung ano yung mga dapat ayusin. And then pinakita din namin yung mga sira ng bahay. Ang natatandaan ko lang na inayos nila is parang tinapalan lang yung likod ng bahay kasi pag umuulan is parang naglilik yung tubig. Kita mo, may makarak yung bahay mo. Siyempre, talagang mag-aalala ka rin. Hindi pa man nagtagal ang kanilang paninirahan sa kanilang pangarap na bahay, bangungot ang naranasan nila ng manakawan at malimas ang kanilang mga gamit. Para maging worth it man ba yung pagbayad namin, pagbabayad namin, pagbili namin yung unit, di ba? Kaya ka nga kumuha ng bahay sa ganitong lugar para yung security mo, yung matitira mo, maayos, di ba? Kung ganito yung makikita mo, parang hindi naman yata worth it yung pera, di ba? Oo, yung pinagpaguran. Isa ang bahay nito ni Jackie, hindi niya tunay na pangalan, sa nakaranas sa matinding pinsala dahil sa mga bitak sa kanilang ikalawang palapag. Po ang sabi ng manugang ko, hindi namin yan nakita ng gawa na, nakita lang, inano lang sa amin yan sa mapa. Close namin yung likod dahil bukod sa ahas, magnanakaw, dalawa lang kami din naiiwan sa bahay ng anak ko. Kaya inano na namin na ma-secure yung namin. Galit unang-unang galit kasi nasa panloloko yung ginagawa nila. Dahil nakita namin to is last year, meron na siyang guwit-guwit siya na pero nung umalis kami, ang nakatao dito yung brother ko na yun nga, naanuhan nga siya, nabaksakan siya sa ulo nung ganong kalaking bato. Namin, lumalaki, dahil dumating na yung manugang ko, napapansin niya na lumalaki yung mga siwang-siwang. Yung dumating yung manugang ko nga, na nakita, mama, hindi na to normal. Kasi as in talagang anuhan ng manugang na, bumababa yung lupa. Kasi hindi na siya nagpapantay-pantay yung niya. Talagang as in talagang bakal. Wala pong bakal. Na pinipilit nila na kumalas lang daw po yung kaya daw nagka-crack. Nung binuksan po, hinahanap namin po yung sinasabi nilang humiwalay. Ang sabi, hahanapin pa. Pero naka-open na po siyang lahat. Wala na po kami makitang baka. Papatayin po lahat ang nakatira. Kundi po kami kumikilos, pababayaan namin, mamamatay po kami lahat na nakatira doon. Dahil hindi namin alam na babaksak na lang po pala. Ang lahat ng problemang ito ng mga residenteng nagpaparesponde sa ating programa. Iisa lamang ang itunuturong may kapabayaan,
ang ProFriends, a property company, ang nag-iisang developer ng kanilang mga bahay. Sumangguni kami sa isang structural engineer upang bigyan diin ang kahalagahan na maayos sa pundasyon ng isang bahay. Kung ang isang bahay ay napakasulit, yung mismong foundation, lalong-lalo na yung mga wall niya, kasi tinitingnan yung mga structural po niya kung hindi ba ay substandard o tama ba, naaayon ba siya mismo sa mga bakal na nakalagay po doon. Importante po talaga ng foundation, ma'am. So, kailangan po ng matamper po siya ng maayos. Tapos, pagka magbubuhos po tayo ng flooring, dapat may gravel bed, yung tinatawag na base course po ng ano natin, tas susundin po talaga yung standard. Kasi karaniwan po sa mga nakikita natin, sa mga bahay-bahay lang po is ginagawa nila, diretso lang po sila hukay, tapos latag lang po sila diretso ng mga bakal, which is substandard po, hindi po pwede yun. Dagdag pa niya, kung maayos ang pagkakagawa ng isang bahay, lalo na ang pundasyon nito, ay matagal bago ito masira. 10 to 15 po. So meron mang mga kunting mga cracks dahil sa mga kagaya po ng mga diagonal, karaniwan po sa mga it can cause by mga termites. Tapos yung mga horizontal cracks or diagonal, yung ibang mga cracks sa wall, kagaya ng mga I-beam, nagkakaroon po yun dahil dun sa mga vibration po dahil sa mga traffic, kagaya ng malapit po sa mga karaniwan po sa mga kalsada po. Matapos makumpirma ang mga reklamong ito, agad naming tinungo ang opisina ng developer ng Mikara Estates na ProFriends sa Mandaluyong City. Hindi sila nagpaunlak ng anumang panayam bagkus isang pahayag ang kanilang ibinahagi sa programa. Dito sinagot nila ang mga akusasyon at reklamong natanggap nila mula lamang kay Christie. Batay sa kanilang official statement, patuloy ang komunikasyon nila sa mga homeowners sa nasabing subdivision, lalo na kay Christie. Inaksyonan na umano nila ito at paglilinaw nila na ang mga reklamo ni Christie ay lumabas lamang matapos nitong magsagawa ng improvement o pagsasaayos sa unit nito. Dagdag pa nila, nakarating din umano ang reklamo ni Christie sa kanilang tanggapan na lagpas na sa warranty period na kanilang inilaan. Matapos itong maayos, nagpalabas sila ng certification para sa structural integrity ng mga bahay at ipinasa ito sa DSUD at maging sa Tanza LGU. Binigyan din nila na ang kanilang mga pabahay ay dekalidad at ligtas. At sa mahigit 20 taon nila sa industriya, ay nasa mahigit 60,000 na ang kanilang nagawa. Humingi ang programa ng ilang mga dokumento at maging mga larawan na maaring sumuporta sa ipinasang salaysay ng kanilang kumpanya. Ngunit ayon sa kanila ay kinakailangan pa nilang humingi ng clearance para rito. Sa kabilang banda, nakipag-ugnayan din kami sa Municipal Engineers Office ng Tanza para linawin ang mga impormasyong ibinigay ng ProFriends. At isang pahayag din ang agad nilang ipinadala sa responde. Batay sa kanilang official statement, nasagot na ang ilan sa mga reklamo ni Christie at ang kopya nito ay naipasa na nila sa DSUD na ayon sa kanila ang tamang otoridad para sa ganitong mga reklamo. Ilang mediation na rin ang kanilang sinubukan sa pagitan ng dalawang panig, ngunit hanggang sa ngayon ay wala pang naisa sa pinal na desisyon. Binigyan din nila na patuloy ang kanilang komunikasyon sa Mikara Tanza Estate at humiling ng pruweba para mapatunayan ang kanilang pahayag ukol sa katatagan ng unit ni Christie. Pero taliwas sa pahayag ng ProFriends, hanggang ngayon ay nag-aantay pa rin ang Municipal Engineers Office ng certification mula sa structural engineer ng kumpanya. At dahil dito, hindi sila makakapaglalabas ng anumang premature declaration hanggat hindi na isasagawa ang rekomendasyon nilang structural integrity test, geotechnical soil investigation at iba pang confirmatory test. Ito ang malaking balakid para umusad ang reklamo nila Christie. Para mas malinawan, humingi rin kami ng panayam sa DSUD o Department of Human Settlement and Urban Development Region 4 ukol sa pahayag ng ProFriends at Tanza LGU. Ngunit ayon sa kanila, hindi muna sila magbibigay ng anumang pahayag habang nagpapatuloy ang conciliation o pagkakasundo ng dalawang panig. Sa panig naman ng mga homeowners, wala pang komunikasyon na nagaganap
sa kanila at sa developer at maging ang kontraktor na itunuturo sa kanila ay panay ang iwas sa kanila. Kaya nagkakanda high blood ako pag pumupunta ako doon kasi ang hirap ho nilang kausapin. At yung mga engineer, hindi nyo ho makausap. Nahanap namin yung lagi si wala daw. May pinuntahan, may ganun. Usap kami ni Engineer June ng July. As of now, hanggang ngayon po humingi ako sa kanya ng appointment para makipag-usap. Hindi po siya nakikipag-usap. Dahil parating sinasabi ng assistant niya, nasa main office daw. Pangarap ng bawat pamilya ang magkaroon ng sariling bahay. Bahay na maayos, matatag at ligtas sa anumang peligro. Ngunit kung ang bahay nito sakit pala sa ulo, nararapat lamang na huwag manahimik at kalampagin ang nasa likod ng perwisyong ito. Dahil may karapatan ka sa bagay na iyong pinagpakurang maipundar. Mga kababayan, salamat po sa inyo pong pagsubaybay sa Responde Mata ng Mamamayan. Para mapanood pa ang iba pa naming pagresponde sa ating mga kababayan, i-click lamang ang subscribe button at i-follow lamang ang Net25 social media pages at Net25 TV.